Yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV Sangari. Ito nga ulit si Bert nila. Hello, hello, kamusta kayo? So yun nga mga idol, kamusta kayo dyan sa Pilipinas at saan mang panig ng mundo? Hello, hello sa inyo lahat. So shoutout sa mga idol natin na sumusuporta pa rin sa atin, sa ating channel. Kahit na paminsan-minsan lang tayo mag-post pa every once or two times a month lang. Gawa ng busy-busyan tayo ngayong December. Yay! So ganun nga mga idol, gawa ng busy-busyan tayo ngayon dito. Parang focus tayo sa trabaho. Bali, mga idol, share ko lang yung nangyari sa akin dito about sa aking kauna-unang work-related accident. Yes po, na hindi naman inaasahan. Gawa ng habang tayo nagtatrabaho sa loob ng factory ay may di inaasahang pangyayari. Yun nga. So, ganito nga mga idol, share ko lang sa inyo. Yung kung ano pinagkaibahan ng sa Pilipinas na pag-asikaso kumpara dito sa bansa Hungary. So yun nga mga idol, bali naka-duty na tayo noon. So tamang ano lang tayo, parang nag-CR break lang po tayo mga idol. Tapos pagka CR break, sakto, yung comfort room, yung pinaka-toilet is bagong linis. Yes po. Sobrang bagong linis na yun, parang ang dami atang ginamit na chlorine or bleach na chemicals doon sa paglilinis ng CR. Okay siya, mabango. Kaso nga lang sobrang tapang. Ang tapang masyado mga idol. Asling parang gumuguhit talaga. Sakto ako, tamang CR ako nun. Parang halos nalanghap ko. Lahat. Nasinghot ko pa yata eh. Damang-dama ko, yun. So, after ko mag-toilet na yun, mga ilang minuto siguro habang ako yung naglalagay ng gloves, tamang biglang kumati na yung lalamunan ko. Kati, parang ubo ako ng ubo. Laway, parang naglalaway ako ganun. Dura ako ng dura. Sakto, may basurahan doon. Doon. Tagal ko doon na sa bihisan ng gloves at ng apron. Kasi bago kami pumasok sa production, kailangan magsuot muna ng mga gloves, tapos safety apron, tapos ito pa yung para sa face mask. Yun nga, tagal ko doon. So yun nga, medyo bagya na wala. Pero andun pa rin yung hagod sa aking lalamunan. Gawa ng naano ko ng chemical. Di ko inintindi yun. Nakala ko may ubo lang ako. Tapos noon, habang nagtatrabaho, nag-asalpak ako as a station loader sa production loader doon sa area ko sa poultry processing nga. Habang niloload ko yung chicken, pakiramdam ko, parang yung mukha ko, ang init. Ang init na. Yung mata ko parang teary eyes na. Tapos ang iba yung pakiramdam, makati-kati. Kung saan makati. Di ko pa makita yung sarili ko. Gawa ng walang salamin dun eh. Production kayo, wala mo ng salamin makikita dun. Tinawag yung kasamaan ko si Ambin. Bin, namumula ba ko? Napapansin nga, namumulang yung mukha ko. Namumula ka ata, Bert. Yan nga, sabi ko. Sige, sandali lang. Dito ako muna. Yung nga, pagbaba ko, pinakaramdam ko sa sarili ko, bumalik ulit. Sabi, di ko na kaya. Sakto nagpa-break sila kasama ko sa area. Tinawag ko talaga ulit. Dito ako muna sandali. Baba ako naman, punta ako sa kasama ko doon, si Jeff, yung matagal na dyan sa Master Good. Shoutout sa Jeff, yan nga. Nangyari sa'yo, ba't iba yung mukha mo ganun? Namumula nga, sobrang pula, hindi man ganun yung kulay ko eh. Sayang, hindi ko na-picturean yung sarili ng itsura ko kanina. Sobrang pula talaga, parang namamanas ako na ewan. Punta naman kami dun sa, parang yung pinaka-nurse dun sa loob ng production, yung nag-ano ng first aid kit. Akala niya, yung parang naanuan lang ako ng mga, nadikitan ba ng iba't mga chemicals. Kaso hindi, sabi ko hindi ako nadikitan. Na-inhale ko yun. Baka sakali meron kayo dyan si cetirizine, yung parang tableta yun for allergy. Wala daw, wala. Kaya ginawa ko, nanap ko yung visor ko. Sakto may nakita ko doon yung mga yung mga mayo namin, yung mga Pilipinong nag-check ng mga product, kung yung mga quality inspector ba, yun. Mga QC, mga ganoon. Nilapitan ko sila, nagtanong ako, nangyari sa'yo, ba't ka pulang-pula ka, ganun. Sabi ko, baka pwedeng sabihin kay Bea na ganun na uwi muna ako kasi gawa ng ganito yung naramdaman ko. Baka sakali may gamot kayo dyan na cetirizine.
Sabi naman, "Oh, meron daw, meron." Yun, sinabihan ako, kinausap ako, kuha ako do'n sa locker room niya, gano'n, gano'n. Kuha naman ako. Tapos pinuntahan ko ulit yung bisor ko, kinausap ko, gano'n, gano'n, hindi kami magkaintindihan. Sabi ko, "Bea, wait, barya." Sabi ko, punta ako kantin. Pagkapunta ko sa kantin, do'n do'n ko sinabi sa kanya na ganito nga nangyari, na galing akong toilet, tapos nakalanghap ako ng chemicals habang naglilinis. Yun, do'n na saka siya pumunta. Pagka po napaliwanag yung sarili ko, oh, sabi ko, "Okey ka lang," gano'n, gano'n, gano'n. Sabi niya, nag-usap sila yung mga lokal do'n, mga nurse at nurse do'n sa area namin. Sabi, hospital daw, may dalhin daw ako hospital. Sabi ko, "Ah, Nem, Nem, I'm okay." Sabi Nem, Nem sabat, hospital daw, 'yan. Nga, tapos do'n labas ako, pinabihis ako sa taas. In-assist naman ako ng mga lokal do'n sa mga moso ng mga yung mga cleaner, in-assist ako. Pagkatapos sa taas, asikaso ako hanggang sa pababa, "Relax ka lang diyan," gano'n, gano'n. Kinuwento kung ano ba nangyari. Sakto may security tayo do'n na tropa na nagsasalita ng English. Pinaliwanag ko yung nangyari, ganito yung nangyari, gawa ng yung nakalanghap ako ng chemical sa toilet, sobrang tapang, yun nga, nagsimula na do'n, aking lalamunan inubo, tapos hanggang sa nagka-rashes, as in pulang-pula talaga. Sabi ko gano'n, gano'n. Sabi ko kung hindi lang ako uminom ng cetirizine na galing sa kasama ko sa trabaho, hindi mawawala bagya yung pagkapula ko, parang kumalma. Pero kung hindi ko ako nakainom yun, sobra, ay naku, promise, baka kung ano pang mangyari kung nagkataon. Buti naagapan ko. Tapos yung dumating na ambulansya, kasing ano talaga dumating dito sa amin na bago yun, tinawag na yun ng ano, ng isa sa mga empleyado ng Mastercode, yung mga naka-assign do'n, nakatoka, gano'ng ambulance nga, sabi gano'n. In-interview kung ano ba nangyari, ano bang anong kaso, gano'n, gano'n, ano ba nangyari sa manggagawa, ayun, nandun nga. Pagkatapos no'n, yung nasa ambulansya na ako, dumating na, chineck ako, yung BP ko, kung anong pakiramdam ko, mataas daw masyado, 160 something, gano'n, gano'n, and then a little bit high daw, parang gano'n. Tapos in-interview ako, gano'n, gano'n, kung anong pangalan ko, kung anong details, saan ako nakatira. Tapos no'n, may mga pulis ding dumating. Siguro, ano na 'yun, parang ASAP na, ASAP na 'yun 'pag may gano'n nangyari kung foreign workers, matic kinukuha rin nila yung details 'yun, kinuha para malaman kung legal ba na empleyado 'yun. Eh, tayo naman ay legal tayo na empleyado, parang mayroon rin silang sarili nilang tablet. Maliban sa ambulansya, may sarili rin silang sariling tablet yung mga pulis na 'yun. Chineck yung pangalan mo, gano'n, gano'n, kahit yung pangalan mo lang or ID. Importante mga idol yung ID niyo, kahit anong klaseng ID na Hungary base, picturean niyo, 'yun lang importante do'n. Kahit di niyo dala-dala yung TRC niyo or passport, basta picturean niyo lang, 'yun lang, okey na 'yun. Ako kasi yung panahon na 'yun, kanina wala akong dala, eh. Buti nagpicture ako sa cellphone ko, 'yun pinakita ko. Okey, okey, no problem, 'yun pinakita. Chineck yung details, wala namang problema. Ta's 'yun, diretso na kami sa hospital. So 'yun nga, bale ilang minuto lang tinagal ko sa hospital din mga idol, asikaso agad. Siyempre naghintay ako ng ilang minuto minuto, tapos 'yun, pasok na ako sa loob. Pagkapasok sa loob, in-interview ako ng doktor, sabi, nagtaka nga yung doktor bakit daw ako may cetirizine. Baka daw kasi may allergy na ako dati. Sabi ko, "Ano doc, that's not mine. That's my one of my colleagues." "Ah, okay, okay, I understand," sabi niya. Akala niya kasi baka may kaso na ako dati na may allergy ako, hindi ko lang sinasabi. Sabi ko hindi, kasi back in the Philippines, sabi ko, when we are experiencing allergic reaction, we drink a little tablet of cetirizine. Yes. Ah, okay, okay, okay. I understand na. Tapos sabi niya, upo ka lang diyan, tapos magbibigay kami ng injection pero mas malakas pa 'to sa tabletang binigay mo. Yun nga sabi niya. Kasi yung mga rashes ko daw parang hindi daw normal, parang gano'n, hindi maganda. Yun nga. Pero kung makita niyo pa yung nangyari sa akin kanina bago ko inumin yung cetirizine na yun, sabi ko, sobrang lala, sobrang ang pulang-pula ng ano, mukha ko, gano'n, gano'n. Sobrang kapal, parang gano'n. Sabi, tinanong naman ako, "Oh, ngayon kamusta naman, okey ka naman?" "Yes, I'm okay a little bit, I'm feeling, ah, I feel hot over here, part of my body, but compare to later, I'm good right now," sabi ko gano'n. "Okey, okey, ay
Understand yun. Buti nga lang nag-English din kahit papaano yung doktor na yun, nagkaintindihan din kami. At ako rin naintindihan yung English ko, yun. So yun nga, injection, pagka-injection, binigyan ako itong papel, yan. Andito na rin yung reseta na ng doktor. Ito yung injection sa akin, yan. Ang karayom yung mga idol, ganun, no? Yun nga, nakakatuwa naman, todo asikaso sila. Kahit yung, tawag ito yung HR namin, na sila Ma'am Noemi, pati itong kapatid niya na si Andor Wang na nag-assist sa akin. Pagkalabas ko pa lang sa hospital, parang kinontak nila ako. Ganun. Eh, hindi naman ako nagsabi sa kanila, hindi na ako nag-message. Ang kinagandahan lang kasi doon, yung visor ko. Parang kinontak nila yun si Ma'am Noemi. Ayun, hinahanap nila ako, nasan ba ako ngayon? Sabi ko, sakto, sasabay dapat ako sa bus ng Separatum. Ibang ship naman yun para bumalik sa accommodation ko. Eh, nagkataon, hindi ko na ako nakaabot. Sakto pinuntahan ko ibang tropa doon sa Kisbarda accommodation. Sakto tumawag sila. Ayun pala, wala ko wifi. Yung pala tumatawag sila. Sabi nga, sige, asan ka? Susunduin ka namin dyan. Ganun. O, yan. Yun nga, sinundo naman ako mga idol. So, yun nga. Salamat sa Diyos. Okay naman ako ngayon. Kung ano naman itong reseta sa akin, baka sa future reference ko na rin kung ano man mangyari. At least meron akong sarili kong CTRC na rin. Para ito na yung pinaka first aid ko kung nagkataon. Diba? Ang kinagandahan lang dito, kumpara yung sa Pilipinas na experience ko dati. Nag-ano ko rin yan, yung nag-housekeeping ako dati. May chemical ako pinaghalo-halo, yung panglinis ng toilet bowl ata, pati bleach, chlorine, hinahalo ko. Sobrang tapang, promise, sagot. Doon, nag-trigger yung allergic reaction, chemical reaction ko, ganun. Ganun din nangyari sa akin, yung dito, tawla ko, ubo ng ubo. Sinabi ko sa bisor ko yun, parang wala lang. Yung sa bisor ko yun, nasa Pilipinas, parang walang pake, hindi man lamang, okay ka lang ba, ganun, ganun. Daling ka namin sa clinic, wala. Kumpara dito sa Hungary ngayon, makita lang nila yung may kakaiba nangyari sa mo. Kasi ano ba nangyari? Saan yan? Kahit na yung pilit na, kahit na magkaiba kayo ng salita, pinipilit pa rin nila alamin kung saan nangyari, yung saan may chemical na yun, ganun, saan ba yung nangyari. Toilet, yun pala sa W, yun doon lang pala. Pagkatapos ko mag-CR, yung doon. Inaalam nila, pilit nila. Kumpara sa Philippines, nagsabi ka na nga, parehas pa kayo ng salita. Wala lang, deadman lang sa, di ba? Yun nga, ito nga yung nakakatuwa sa aking experience bilang isang OFW dito sa bansang Hungary. Kahit na hindi kayo magkakaintindihan ng salita, pero nagkakaunawaan kayo. Yun nga mga idol. Tipo yung nag-uusap-usap sila doon, parang hindi ko sila maintindihan sa salita, pero yung way na makikipag-usap sila sa paramedics, sa isa't isa, kung ano nangyari, ganun. So, proud ako dito bilang isang manggagawa ng Master Good sa aking experience galing sa kanila at naramdaman ko. Yes, magandang feedback to para sa akin at para rin sa iba. Kung ano man ang experience siguro ng iba, siguro gawa ng hindi rin nila, yung visor nila siguro, hindi rin sila nagsabi, nag-advise na ganito. Sa akin, kasi alam ng visor ko sabi niya sa akin, chat niya, hanggat maaari, sabi ka, kung anong lagay mo sa ospital, mag-message ka sa akin kung anong kaganapan dyan. Yun. Bali ngayon, nakalib ako ng 3 araw. With pay yun. Sabi ko, boss, paano yun? Ganun. Kailan ako pwedeng magtrabaho ulit? Sige, huwag ka mag-alala. Sabi niya, relax ka lang dyan. Huwag mo intindihin yan. Makakabalik ka. Ganun. Sabi ko, kailan? O sige, ganito. Total, gusto mo na pumasok. O sige, Webes, pumasok ka na ulit. Nangyari to Tuesday, tapos pahinga siguro Wednesday, tapos Webes, pasok ulit. Nasa akin yun kung papasok ko ng Webes or Biyernes, o Biyernes na yun mga idol. So yun nga, sinare ko lang yung magandang experience. Hindi naman maganda. Aking experience bilang work-related na accident na hindi inasahan. Todo asikaso si employer ko sa akin, yung mga HR. Di lang siguro sa mabait ako sa kanila. Hindi ako pasaway, kaya naasikaso ako, parang ganun. O dahil sa kilala rin, kahit ganun. Pero ito yung magandang feedback para sa kanila at para sa akin na na-experience ko dito bilang isang manggagawa ng Master Good. Yes, na under ng agency ni Perido International sa Pilipinas. Baling
magandang feedback kay employer 'to. At sa susunod pa na employer na mahawakan ni Peridot, magandang feedback. Ibig sabihin yung mga hawak pala ni Peridot kung nagkataon ng mga employer, maganda. Halimbawa lang si master ko, 'di ba? Todo asikaso sa akin. 'Di ba? Yun lang, i-share ko lang sa inyo mga idol. So, sana may natutunan kayo sa aking experience. Hangga't maaari makipag-communicate, kunyari andito na kayo sa Hungary, hangga't maaari makipag-usap kayo sa supervisor niyo, i-chat niyo kung ano nangyayari sa inyo. Ganun, i-update niyo sila palagi para hindi kayo nagkakalabuan. Ganun na kasimple. Importante ang komunikasyon sa isa't isa bilang isang manggagawa. Yun lang masasabi ko mga idol. So, ingat. Sana may natutunan kayo. Lesson learned. Matuto makipagkomunikasyon at maging aware sa paligid. 'Di ba? Kung alam mo nang may kakaiba doon, huwag ka na pumasok. Hindi, basta ako, masyado lang siguro malakas yung chemical na mapanahon na yun. So, yun nga mga idol. Hope may natutunan kayo.